Fort, na ang ibig sabihin ay kuta. Ito kasi ang pinagkutaan at kaharian ni Raja Sulaiman noong pre-Spanish times. Ang Fort Santiago rin ang nagsilbing military headquarters ng Spanish, British, American at Japanese regimes. Alam nyo ba, ang Fort Santiago ay isa sa mga matatandang Spanish stones fortresses sa buong Pilipinas? Ito ay matatagpuan sa northwestern part ng walled city. Noong pre-Spanish times, ito ay pinagharian ni Raja Sulaiman. Yari pa sa troso at putik ang orihinal na istruktura. 1589 at 1592 nang itinayo ang Kutang Bato. Naging punong himpilan ito ng pamahalaang Ingles noong 1762. 1942 naman ang gamitin ito bilang himpilan ng Kempei Tai o pulis militar ng mga Hapon. Bodega naman ang naging silbi nito para sa US Transportation Corps bago tuluyang inilipat sa pamahalaan ng Pilipinas noong 1946. Ito ay tinaguri ang dambana ng kalayaan noong 1950. Sa paglipas ng panahon ay naging tuloy-tuloy ang modernisasyon sa Fort Santiago na dating tinawag na Puerta Santiago. Sa ngayon, ang Fort Santiago ang isa sa main attractions dito sa Intramuros. Pero alam kaya ng mga taong nagpupunta dito ang ibig sabihin ng Intramuros? Unahin na natin ang Guardia Civil. Yung Intramuros, ibig sabihin nun, within the walls. For us kasi, it's a walled city. Tama ba yan? Yun ang pagkakaintindi namin. Muros kasi is wall. Muros is wall, tama diba? Tapos intra is inside. So inside the wall. Hindi. This is the city within the city. Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, mayroon ng mga komunidad sa pampang ng Ilog Pasig. Isa sa mga ito ay ang Kuta ng Maynila na pinamunuan ni Raja Sulaiman. Ang naturang kuta ay isa sa mga sentro ng kalakalang pang-Asya sa Luzon. Noong dumating ang mga Kastila, nakita nila ang kagandahan ng lugar na pinagkukutaan ni Sulaiman at kanila itong sinakop. Dahil sa bantang pananakop ng mga piratang Tsino at Hapon, nagtayo ang mga Kastila ng mga depensang binubuo ng mga matataas na muog na yari sa bato at napapaligiran ng moat. 1603 nang idinagdag sa palibot ng matataas na muog ang moat o malalim na kanal na puno ng tubig bilang dagdag depensa laban sa mga pag-atake. Ang pook ay binansagang Intramuros na may pakahulugang sa loob ng muog at pinarangalan ni Haring Felipe II ng Espanya ng titulong Insigne y Siempre Leal Ciudad na ang ibig sabihin sa salitang Filipino ay katangi-tangi at laging tapat na lungsod. Simula noon, ang Intramuros ay nagsilbing sentro ng pamahalaan, kultura, edukasyon, relihiyon at kalakal ng Kahariang Kastila sa Silangan. Ang Intramuros ay tinawag din nilang Ciudad Morada o Walled City. Mula sa mga Kastila, inagaw ng mga Ingles ang pananakop sa ating bansa noong 1762. Alam nyo bang napakalaking pinsala ang natamo ng Intramuros noon? Ninakaw nila ang mga mahahalagang pag-aari ng lungsod. Humigit kumulang 2 taon ring hinawakan ng Ingles ang ating bansa bago ito ibinalik sa mga Kastila. Nang sumapit ang ikalawang digmaang pandaigdig, ang Pilipinas ay sinakop naman ng mga Hapon. Sa loob ng 3 taon, takot at kamatayan ang nangibabaw sa lungsod. Isinara ng mga Hapon ang tarangkahan ng Intramuros at pinasimulan ang pagpaslang ng mga sibilyan at nanunog ng mga gusali. Mahigit 100,000 sibilyan ang namatay. Muling inagaw ng mga Amerikano ang Pilipinas mula sa mga Hapon noong 1945. Dahil dito, ang Intramuros ay nagtamo ng napakalaking pinsala dahil sa pag-aagawa ng 2 malalakas na puwersa. Nang matapos ang giyera, ang Intramuros ay nagmistulang patay na lungsod. Ito ang Aduana Building, isa sa mga ruins na nakatayo dito sa loob ng walled city of Intramuros. Ang Aduana ay isa sa mga ruins na makikita ngayon sa loob ng Intramuros. Dati itong custom house kung saan idinedeklara ang mga goods na dumarating galing sa ibang bansa. Ito ay itinayo noong 1823 at idinisenyo ng Spanish engineer na si Tomas Cortez. Hindi miminsang nasira ang gusaling ito. Una ay noong 1863.
Ito ay gumuho dahil sa malakas na lindol. Noong 1876, muli itong itinayo at naging tanggapan ng Intendencia General de Hacienda o Central Administration sa Ingles. Ganun din ng Treasury at maging ng bagong Casa de Moneda. Kaya lang, muling napulbos ang gusali matapos tamaan ng bomba ng Japanese noong 1941. Tinamaan rin ito ng American artillery noon namang 1945. Ang pinakahuling restoration project nito ay noong 1998 at naging tanggapan ng Records Management and Archives Office o mas kilala sa tawag na National Archives. Pero ngayon, wala nang umuupo pa dito maliban sa pusa at mga tumubong puno sa loob. Magkaganon man, nagsisilbi itong atraksyon sa Intramuros, lalo na sa mga turista. We make a movie. We only stay one day. It's the best part of Manila. Why did you say that? Well, it still has character. It has the historical character, and it's not. It's still a bit of Europe, and it's most of the other part of the city is new. Doesn't have a lot of beautiful buildings, but here it's lovely. Yeah, pity there's not more of it. How about you, ma'am? How do you find Intramuros? Yeah, it's very nice, very nice. I took a friend from Switzerland around Intramuros a couple of months ago. Yeah, it's nice. I do think that they could keep a little bit more of the Filipino heritage, sort of tidied up and clean and everything, because some parts are well kept and then other parts not so well. So I think it could be more of a tourist attraction. Noon, nasa loob rin ng Intramuros ang seat of Congress. Alam niyo ba kung saan? Dito yan sa Ayuntamiento. Casas Consistoriales ang tawag dito noon. 8 years in the making ang pagtatayo sa unang gusaling ito, from 1599 to 1607. Naging headquarters ang lugar ng 8th U.S. Army Corps noong 1901. Makasaysayan ang Ayuntamiento dahil dito ginanap ang unang sesyon ng First Philippine Assembly noong 1907 at Philippine Legislature noong 1935. Pero gaya rin ng iba pang gusali sa loob ng walled city, napulbos din ang gusali na maganap ang Battle of Manila noong 1945. At ngayon, heto na ang bagong anyo ng lugar. Isa na lang silungan ng mga sasakyan, parking space sa mas madaling salita. Isa rin sa mga naging tanggapan ng gobyerno noon ay ang Palacio del Gobernador. Narito ako ngayon sa harapan ng Palacio del Gobernador. Ito ay naging tanggapan at tirahan ng Gobernador General at ito rin ang dating opisina ng Real Audiencia o ng Supreme Court of the Philippines. Ngayon ay narito ang tanggapan ng Intramuros Administration at ng Commission on Elections. Naging residente rin ng lugar ang Spanish Viceroyalties to the Philippines. Dito rin orihinal na nanirahan ang matataas na opisyal ng ating pamahalaan bago opisyal na inilipat sa Malacañang Palace at Fort Santiago. Pihadong marami ang hindi makapaniniwala kapag sinabi kong naging opisina rin ang Reducto de San Pedro, USAF o United States Armed Forces in the Far East, ang gumamit ng naturang redukto noong pre-war period. Pero maliban dyan, ginamit din itong powder magazine noong Spanish times. Ang pangunahing gamit pala nitong tunnel-like passage na Baluartillo de San Jose ay para sa pagta-transport ng mga ammunitions papunta sa Reducto de San Pedro. Ang wooden building na nasa itaas ng bastion ay nagsilbing headquarters ni General Douglas MacArthur noong 1941 at mas kilala sa tawag na No. 1 Victoria Street. Ano nga ba ang mahalagang kasaysayang nakapaloob sa Intramuros? Pakalago sa mga tulad nating lalo sa mga kabataan dahil sa history. Para malaman na ng history ng Intramuros. Sabi nga, pinakamahalagang bahagi ng kasaysayan natin. Tapos dito nagsimula yung mga sinuunang bayani tulad ni Rasul Sulaiman. It connects us to the past! Yan hindi pa dumadating si Dr. Rizal, narin ang Fort Santiago.
daungan niya. Sapagkat noong araw, ang kalagayan ng Maynila noong araw, ngayon ang nakikita natin ang biyahe ng mga vapor doon na sa South Harbor ngayon Noong araw, pati yung Pasig River na yan, napapasok ng vapor yan. Dahil maliliit pa ang vapor doon. Kaya kung makikita mo, kung ikaw ay nagdadaan, papunta ka ng pier, hindi ba yung manggagaling ka sa loto yung liwas ng Bonifacio ngayon, nagdadaan ka, meron ka makikita ang talian ng mga doon. Yung mga bakal na pag umaatrak ang vapor doon, itinatali. Nung araw, yan mga daungan ng vapor yan. Sapagkat ang vapor nung araw, dyan mga nakadaong, nagbabiyahe hanggang Laguna de Bay. Nagbabiyahe doon. Ayun. Bibihira yung malalaking barko doon sa tinatawag na Adwana ngayon. Pero karamihan ng araw, yung maliliit na vapor doon, umatraka. Kaya dyan, makikita mo, gwardyado ding mabuti yan. Sapagkat pwedeng pumasok ang pirate yan. Abay, hindi natin maikakatkat ang kasaysayan natin. Malaki na itulong sa... Hindi pwedeng, hindi mo ikumpleto ang pagsasalaysay ng kasaysayan ng Pilipinas nang hindi mo babanggitin ang Intramuros sapagkat ang totoo, ang unang landing ng mga Kastila dito, hindi naman sa Maynila. Ang landing sa Cebu, di ba? Sa Mactan. Pero sa paglakad ng panahon, itong lugar na mga kinilalagyan, tabing dagat na yan, meron na mga existed yung kapangyarihan yan. Halimbawa sa Tondo, meron na mga umiiral na gobyernong Pilipino yan, isang kaharian, sultanate, yung mga datu dyan, pagdating hanggang Parañaque. Ngayon, pagdating ng Kastila, nawalan lahat yan. At nagtatag sila ng gobyerno, yan ang itinatag yan. Sa Intramuros itinayo ang gobyerno. At yan para masikuran, nilagyan ng kwan, ng mga pader. Wala kang makikita na iba't ibang sinaklaw ng Kastila na hindi ginawang ganyan, na pinaligiran ng pader kundi kamukha ng Intramuros. Bagamat sa ibang dako ng Pilipinas, nagtayo sila ng ganyan din mga pader, pero hindi ganyang paligid na paligid. Na wala kang dadaanan dyan, hindi ka makapapasok ng Intramuros nang hindi ka dadaan sa pader. May mga gate doon. Na nung araw sinasara yan.